ng Diyos. Bago tayo magbasa ng Bible, magpasalamat muna tayo sa ating mahal na Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O dakilang Diyos na mapagpalang Ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, at ang Diyos ng mga banal. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami ngayon sa araw na ito na ibinigay mo sa amin, sa pagkakataong ito, Ama, sa paggising namin sa umaga. Salamat sa hiningang ito at sa katawang ito, Panginoon Diyos. Lord God, makita mo nawa sa amin na ang katawang ito ay maging malinis upang maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Lord God. Lord God, nakikita mo ko ngayon na nakatayo, Lord God. Alam ko na hindi maitatago sa iyo ang aking nararamdaman. Sobrang kaba ko ngayon, Lord God. Alam mo yan. Pero Lord God, alam mo, I miss you. I really miss you, Lord God. Kasi ito yung mga na-miss ko, Lord God, nung nandun ako nung nilagay mo ko sa isang lugar na dadalawa lang kami. Ito ang na-miss ko. Ito ang na-miss ko, Lord God. Na-miss ko na magpagamit sa iyo. Dapat nakakatakot. Kasi Lord God, kilala niyo ako. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako sabi nga, pero sinagot mo si Moises to sinabi niya yun eh. Pinagalitan mo pa siya. So sabi mo, sino ba ang gumawa ng lahat? Lord God, inaalay ko po ang gawain ito para sa iyo. Ilagay mo po sa aking bibig ang mga salitang dapat lumabas lamang sa aking bibig, O Ama. Lord God, dinadalangin ko po ang church. Linisin mo po ang church na ito. Lord God, ikaw ang nagdadala. Ikaw din ang mag-alis, Panginoon Diyos. Kung mayroong mang karumihan sa aming puso, linisin mo po kami, Panginoon Diyos. Lord God, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God, sa isip, sa salita, at lalong-lalo na sa gawa, Panginoon Diyos. Lord God, lagi namin dinadalangin ng church na ito, Ama, na maging malinis, Panginoon Diyos, sapagkat ito ang iyong kalooban, Panginoon Diyos. Para maipresenta namin ang bawat isa sa amin, ang iglesyang ito, Panginoon Diyos, na malinis sa iyong harapan. Lord God, yung mga ginagamit mo sa iglesyang ito, Ama, katulad ng mga kalalakihan, Panginoon Diyos, patuloy mong gamitin. Ang mga deacons, Panginoon, dinadalangin ko po sila sa iyo, Ama. Give them a wisdom, Lord God, to decide. Kasi Lord God, katulad ni Haring Solomon, napakahirap mag-decide, Lord God. Sa totoo lang, mahirap mag-desisyon. Pero Lord God, ikaw ang maglagay sa bawat kaisipan ng mga deacons na to ng katalinuhan para makapag-desisyon, Panginoon Diyos. Lord God, bigyan mo ang bawat isa sa amin dito, Panginoon Diyos, ng disiplina. Sapagkat ikaw ang aming Diyos ng kaayusan, Panginoon Diyos. Amen. Bigyan mo ang bawat isa sa amin nito, Panginoon Diyos. Gusto namin maging perfect sa harapan mo, Panginoon Diyos. Ang pastor namin na patuloy mong ginagamit, Panginoon Diyos, hinihiling ko po siya, O Ama, na patuloy mo siyang bigyan ng kapahayagan. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalinisan ng puso, Panginoon Diyos. Patuloy mo po siyang patnubayan, Panginoon Diyos. Nalalaman niyo, Panginoon Diyos, ang kanyang puso. Isa lang ang hangarin ng iyong itinatalagang pastor, Panginoon Diyos. Isa lang ang hangarin nito, ang mapabuti ang kanyang mga tupa. Lord God, gabayan mo po siya, ingatan mo po siya. Nawa, tulungan mo rin po siya, Panginoon, na magampanan niya ang pagpapastol sa bawat tupa na ipinagkatiwala mo sa kanya. Give him a wisdom, Lord God. Lord God, hallelujah. At dinadalangin ko rin po, Panginoon Diyos, ang mga batang ipinagkatiwala mo sa aming alagaan, Panginoon Diyos. At mga darating pa, Panginoon Diyos. Hinihiling ko po sila sa iyo, Ama, na nawa lumaki silang may
may pagkakaunawa at may kaalaman sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. Lumaki sila na may takot sa iyo, lumaki sila na may karunungan, Panginoon Diyos. Lumaki sila na mabuti, Panginoon Diyos, na mahalin nila ang bawat magulang nila, Panginoon Diyos. Lord God, binigay mo kami ng tiwala na alagaan ng mga ito, Ama. Ikaw po ang mag-provide ng mga pangangailangan nila, Panginoon Diyos. Kung kami lang po, Panginoon Diyos, we are not provider. But you, oh God, you are our provider. A great provider, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. At hinihiling ko po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na maging malinis, matanggap namin ang iyong mga banal salita. At Lord God, maipamuhay po nawa namin ang mga banal mong salitang ito, Ama. Anong silbi ng matataas na kapahayagan kung hindi naman po namin ito na ipamumuhay? Lord God, isabay mo po ang aming buhay sa mga kapahayagan na ito na ibinibigay mo sa amin, Panginoon Diyos. Lord God, ikaw po ang madakila, mapuri at patuloy naming sinasamba. Ito po ang mga sambo at dalangin namin sa napakadakila mong pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark 10. Familiar kayo dito, mga kapatid. Napaka-familiar kayo dito. Siguro sa pinakamabait, ito na yung pinakamabait na tao na nakilala natin. Mark 10, 17:22. Praise God. And sinabi niya, siguro Tagalogin na lang natin ng mga kapatid. At nang siya umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumatakbong lumapit sa kanya. Biro mo, tumatakbo sa kanya. At lumuhod. Napakagandang attitude. Napakagandang attitude. Sa harap niya at siya ay tinanong, ito ang pinakamagandang sinabi niya. Mga kapatid. Sabi niya ganun, mabuting guro, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na po tayo magsiupo. Praise God. Sabi niya, itong tao na to siguro ang pinakamabait na nakilala natin, nakita natin. Bakit? Malalaman natin mamaya kung bakit siya naging mabait. At ito na yung taong may pinakamagandang tanong sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, Lord, Panginoon, how to have eternal life? Brother Boy, natanong mo ba yan? Sa Panginoon? Praise God. Kasi hindi ko mag-i-stay dito kung hindi mo natanong yan. Brother Mod, tanong mo? Praise God. Natanong nyo ba, mga sister? Napakagandang tanong. How to have eternal life? Ngayon makikita natin, mga kapatid, siguro ito madalas kong sinasabi, mga kapatid. Brother Yanyan, Brother Kevin, Brother Alvin, Sister hindi ko, Sister, natanong nyo ba sa sarili nyo, bakit kaya ako niligawan ng Diyos? Bakit kaya ang tao niligawan ng Diyos? What's the purpose? Para lang ba mag-aral ka? Lumaki, magdalaga, magka-boyfriend? Magkaanak, magkaasawa? Para ba magkaasawa ka? Magkatrabaho na maganda? That's the purpose ba? Ito ba yung purpose ng Diyos para sa'yo? Kung bakit kanya niliga? Ang purpose ba ng Diyos sa'yo? Pumunta ka lang dito para magkatrabaho?
Merong purpose ang Diyos. Dapat makita natin yun. Dapat makita natin ang purpose ng Diyos. Ano bang purpose nito? Sa tingin mo, gumawa lang ng Diyos yung ganyan para wala lang. Diba? What's the purpose? Natanong nyo na ba sa sarili nyo yan? Ano nga bang purpose ko? Ano, tatanda na lang ba ako? Pagkatanda ako, magkakasakit, ugod-ugod, aalaga ng mga anak. At the end of the day, mamamatay. Ganun ba? Ganun ba ang purpose? Hindi siguro. Sa mga kapatid, alam na nila kung ano yung purpose. Pero sa inyo mga kapatid na sinabi, tinanong ko yung, na binanggit ko ang pangalan, alam nyo ba ang purpose? Tignan nyo mga kapatid, tignan nyo kung ano yung purpose nyo. Kung bakit nabuhay tayo sa mundong ito. May magsasabi na may naniniwala na hindi nag-exist ang Diyos. O may. Saan ka nang galing? May mga pilosopo nagsasabi, sa nanay at tatay ko, sila ang gumawa sa akin. Oh my. Kawawa, di ba? Okay, nanggaling ka sa nanay at tatay mo. Saan nanggaling ang tatay at nanay mo? Ay kung pilosopo ka talaga, iduduktong lang iduduktong mo yun. Di ba? So tignan natin. Sa panahon ni Adam, bukod sa pagbibigay niya ng mga pangalan, sa mga isda, sa mga ibon, sa mga hayop, ayun ang purpose niya eh. Pero the main and the real purpose kung bakit nilikha ng Diyos si Adam, ano? Like angel, to praise Him. Diba? Para ang Diyos may sumasamba sa Kanya. Kaya nga siya tinawag na God eh. God. Diba? It's divine. It's object to divine worship, right? Mga kapatid? That's the purpose. Alam nyo mga kapatid, nung ako nga, lumalaki na nga ako eh. Napunta ako sa born again. So called. Hindi ko alam kung anong purpose ng buhay ko eh. Kung bakit lumaki eh. Kung bakit nandun ako eh. Itinuturo ba yan? No. It's the basic. Dapat malaman mo kung ano yung purpose mo. Kung bakit ka nilikha ng Diyos. Like angels. Bakit na nilikha ang angels? To praise God night and day. Right? Holy. Holy is the one God Almighty. Ito ang purpose natin. To praise Him. Day and night. Holy. Holy is the God Almighty. So tingin nyo, si Adam, hindi siya nagpipraise? Basta nagbibigay lang siya ng pangalan, inaano niya lang yung mga hayop? No. Every day, night and day. Day and night. May conversation sila ng Panginoon Diyos, ay ng Diyos. May fellowship sila. That's the purpose. That's the real purpose. Tingnan nyo mga kapatid. Ngayon, siguro, ang sarap siguro magpahinga ngayon, no? No, yung flesh kasi, yung flesh na to, talagang pag binaby-baby mo, talagang, ang sarap eh, di ba? Sarap. Pero bakit kayo nandito mga kapatid? Dahil alam niyo yung purpose. Alam niyo kasi yung purpose. Pero dapat mga kapatid, makita natin yung, katulad ng sinabi ko, makita ng Diyos ang sakripisyo natin. Brother Boy, nakita ba yung sakripisyo mo dati? Nung naglalakad ka, pagkalayo-layo bago ka makarating ng gate, para lang pumunta ng church, ano yung desire dun sa puso mo? I feel the full. Mayroong umahatak sa'yo. Mayroong umahatak sa'yo na ano, kailangan mong mag-worship. Kanino? Sa Diyos. Kasi, isang araw na lang ang binigay niya sa atin, hindi pa natin magawa. Sa lupa natin ito, isang araw na lang ha.
Hindi na tayo ni-require ng Diyos na 1 week. 1 day na lang. Minsan nga, kalahating araw pa eh. Di ba? Kalahating araw lang, hindi makapagsakripisyo. Walang ang init, brad eh. Nasaan yung sakripisyo dun? Sige, tingnan natin kung makita ng Diyos yung sakripisyo mo. Pero meron man mga nagsasakripisyo, pero dapat, pag nagsakripisyo ka, bukal sa iyong kalooban. Hindi yung nagsasakripisyo ka, meron ka lang na personal motive. Pagsasakripisyo to. Tingnan natin kung tandaan nyo mga kapatid, nakikita ng Diyos ang bawat puso natin. That's right, amen. Okay, nagsasakripisyo ka. Patampa yung katawan mo. Look at them. Look at them. They sacrifice not to eat. Di ba? Biro mo, kumukulo-kulo na yung tiyan mo. Hindi ka pa rin, sakripisyo to. Pero, ginrant ba sila ng Diyos? Dapat nasa puso natin yung pagsasakripisyo natin. Wala personal motive, mga kapatid. Hindi papayagan ng Diyos yan dito. Pag may personal motive ka, no, get out. Get out of this church. You are not belong of this church. Nagsasakripisyo ka? Para saan? Brother Bon, nagsakripisyo ka ba? Praise God, hallelujah. Makikita natin ang pagsasakripisyo ni Brother Bon. Tingnan nyo naman mga kapatid. Makikita natin kay Brother Mon nagsasakripisyo siya. Diba? Kahit nakikita natin na patay yung katawan na to, pinaglalabanan niya. What's the purpose? To praise Him. Brother Arvin, ano kaya yung nasakripisyo mo sa Diyos? Maalala ko nung kaming dalawa ni Brother Arvin nagtatrabaho sa KFC. Katanghalian to. Isang mainit pa pa no, Brad, no? Hanap kami ng taxi niyan. Ang taxi pa nun napakahirap. Brother June, Brother Philip, di ba? Biruwi mo, ang hirap-hirap mag-taxi. Pero tignan mo naman, nakita ko yung sakripisyo na to. Sandali. In my time, in my perfect time, hindi na kayo mahihirapan. Hindi na kayo mahihirapan kumuha ng taxi. Bakit? Mayroon nang ibibigay sa inyo ang Diyos na pang-transpo nyo. Di ba? Brother Boy, hindi ka na kailangan mag-taxi. Hindi man kita binigyan ng lisensya, ang dami mo naman sasakyan. Di ba? What's that? Nakita kasi ng Diyos yung puso ni Brother Boy na pagsasakripisyo. Para ano? To praise Him. Kailangan may sakripisyong mangyari. Kung sa sakripisyo lang, mga kapatid, hindi natin kayang tapatan ng sinakripisyo ng Diyos. Anong sinakripisyo niya ang kanyang anak, sariling anak? Wala sa kalingkingan yung ginawa ng Diyos para sa atin. Wala tayong nagawa. Ang hinahanap lang sa atin ng Diyos, to praise Him. Give some sacrifice. Hindi yung nakakatamad naman. Itong upuan ko parang inihele ko. Hindi na ako pupunta sa church kasi nanonood naman ako sa internet eh. Iba pa rin, Brad. Ako na magsasabi sa inyo, iba pa rin yung nanonood. Pag nanonood ka, may time na. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, pag nagbabasa ako ng Bible, kasi may Bible ako, meron ako sa iPad na Bible. Ayokong nagbabasa sa iPad. Lalo na pag nakahiga ako. Minsan kasi, pag nakakatulog ako, tumatama sa mukha ko.
Kaya ayoko na. Bible ba rin? Tumama man sa ito, medyo malambot di ba? Tingnan niyo mga kapatid, ang inaano ko lang dito, iba pa rin pag nandito ka sa church. Iba yung init. Amen, that's right. Amen. Kasi kung nanonood ka lang, minsan may mga ginagawa ka na, minsan alam niyo naman ang Diablo mga kapatid. Dito nga lang kung ano-anong isinisingit sa pag-iisip natin. Sandali nga, may masakit sa ano ka, sandali, pumunta muna ako doon sa kwarto hanggang sa, wala na. Lalo pa doon sa nanonood ka lang. Kung nanonood ka nakahiga ka pa. Sandali, nakita ng Diablo nakahiga, medyo relax Tignan natin. Yun. Hanggang sa nakatulog ka na. Experience kaya mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, magandang ipatotoo ang mismong na-experience mo kaysa na-experience ng iba. Walang dating pag iba ang pinatotoo mo Pero kung ikaw mismong naka-experience, iba. Kaya ito mga kapatid, hindi ko tinatago sa inyo. Naranasan, na-experience ko yan, nanonood ako. Minsan maririnig ko na lang yung boses ni Brother Boy, nagsha-sharing na pala, tapos na pala yung mensahe. Diba? So, konting sakripisyo mga kapatid. Sacrifice. Kasi isang araw lang mga kapatid, isang araw lang. Diba? Amen. Amen. Isang araw lang, sacrifice. Tignan nyo mga kapatid. Ngayon, isang napakagandang tanong, what shall I do that I may inherit eternal life? Ngayon, kung makikita nyo mga kapatid, bago siya sinagot ang ating Panginoong Hesus, ni-rebuke muna siya. Nakita nyo? Ang ganda ng attitude niya. My master. Mabuting guro. Good master. Aba, hindi pwede sa Panginoong Hesus yan. Tingnan niyo, mapapansin niyo, ni-rebuke siya. Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti. Is that rebuke? Bakit tatlo yung Diyos nyo? Isa lang ang Diyos. That is rebuke. Bakit ginagawa niyo yung Diyos yung anak? That is rebuke. Bakit tinatawag mo ako mabuti? Walang mabuti, kundi ang nag-iisang Diyos lang. Isa lamang. Specify ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya ganun. Walang mabuti, kundi isa lamang. Hindi ikaw, hindi ako, hindi ikaw, hindi kayo. Isa. Sino? Ang Diyos lang. Di ba? Sabi niya ganun, ang Diyos lang. Alam ng ating Panginoong Hesus kung kanino dapat ibalik. Tingnan nyo mga kapatid Kasi alam ng Panginoong Hesus kung kanino ibinabalik ang kapurihan. Biro mo, pinuri siya. Kung ikaw lang ang mga ngaral, pag pinuri, good master. Ikaw. Galing ni pastor. Talaga naman, talagang yung kuwelyo medyo tumaas ng konti para lang. Di ba? Pero ang Panginoong Hesus, alam niya kasi yung purpose niya. Kung bakit dumating siya rito sa sanlibutan. Alam niya yung purpose niya. Kaya nang tinawag siyang good master. Isa lang ang mabuti. Ibinalik niya ang kapurihan sa Diyos. Sabi nga ng Colossians, kung hindi ako nagkakamali, to be equal with God. Thought it not robbery to be equal with God. Praise God. Mga kapatid, equal na siya. Equal na. Pero hindi niya pa rin inari. Ayun ang mabuti. Ang aking Ama ang mabuti. Hindi ako. Praise God. Sa panahon natin ngayon, ang galing ni Pastor. Matututo ka ba kung hindi dahil sa akin? Marami ka pang dapat malaman. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka maliligtas. Oh my! Diniig niya pa ang ating Panginoong Hesus. Siya na yung tagapagligtas?
Brad, experience, mga sister, experience po namin yan. Pastor, Brother Mon, diba? Experience mo namin yan. May nagsalita ng ganun. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka maliligtas. Parang ano, parang yung sarili nakaangat sa lupa. Alam mo yung minsan nga naranasan ko na pag sobrang pagod ka na, yung let's say nag-jogging ka ng napagod ka masyado, parang nakaangat ka sa lupa, di ba? Parang wala ka nang nararamdaman. Ayun ang mga pakiramdam siguro nila, nakaangat. Galing ni pastor ah. Galing mag-preach. Yan ang hindi nakakaantok na preach. Hindi nga nakakaantok, wala namang buhay. Diba? Ang hanap talaga ng tao puro entertain eh. Ang galing ng mga ngaral na yun ah. Hindi ako inaantok ah. Dapat yun na lang lagi. Oh, pinipili yung tao. Pero yung salitang inilabas ng Diyos sa pamamagitan ng tao ngayon, hindi pinili. Praise God. Hallelujah. Ngayon balikan natin yung tagpo sa Mark. Pero mas maganda siguro sa tulong ng Diyos, meron tayong isang presentation. Mas maganda siguro kung babasahin natin yung Matthew 19:17-21. So, meron siguro tayong presentation. Nakita niyo mga kapatid? Ganon din yung istorya, di ba? Ganon din ang istorya. So, titignan natin yung kabilang istorya. Siguro habang nag-iinda tayo, Sister Marinel pa, no? Marilyn, sorry po talaga. Pwede po kung basahin natin yung Matthew 19:17-21. Sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti na dapat kung ibig mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Amen. Sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalinya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa sa gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, kumain ka, pagbili mo ang tinatanggi mo at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So makikita nyo doon, mga kapatid, may tinanong, may tinanong, paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng mayaman ito. Sumagot pa Panginoon Jesus. Sabi niya, alam mo mga kautusan, walang tanong pa siya. Alin-alin doon? Lord, alin-alin doon? Mga kapatid, bilang isang Hudyo, dapat kabisado nyo kung ano yung mosaic law. Pero nagtanong siya eh, alin-alin doon, Lord? Alin-alin doon? Eto sinalo ng alibang. Ano sabi niya? Honor your father and mother. Kaya mga kapatid, laging binabanggit ng ating nakatatang kapatid, mahalin nyo ang mga magulang. Mga mahal natin. Kasi may pangako dyan. Inuunong ng Diyos yan. I-bless kayo ng Diyos. Amen. Pag minahal nyo ang mga magulang nyo, i-bless kayo ng Diyos. Sister Amet, experience mo yun? Sister Millet. Sister Amet, ay Sister Faye. Experience? Amen. Mahalin mo.
Tapos sabi niya pa, thou shalt not kill. Huwag kang mapatay. Ano pa? Thou shalt not commit adultery. Ako, napakahigpit. Napakahigpit. Sabi ngayon ng Panginoong Hesus, tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa sa iyong puso, you commit adultery. Brad, ang higpit naman yan. Eh, ang Diyos ang nagsabi. Mahigpit talaga. Kaya nasa babae, dapat may pananamit ng kaayusan. Ngayon, kung nakita ng lalaki na may pananamit na ng kaayusan ng babae, at pinagnasahan niya pa rin, problema mo na yun. Nasa sayo na yan. Amen. Iba-iba ang nilalaro sa isip mo. Tandaan niyo mga kapatid, pag sinabing adultery, pag commit ng adultery, hindi lang isang tao. Dalawa yan. Kaya kung kasalanan mo na ikaw babae, na pinagnasahan ka niya dahil sa pananamit mo, kasalanan mo yan. Nakipag-commit ka sa adultery. Without knowing. Without knowing. Kaya alam mo mga kapatid, na-replace ako kay Sister Kim, kay Sister Mary. Pag nakikita yung mga picture nila, talagang siguro, hindi lang, siguro hindi lang sa nagpapapicture sila, ganun na pangalan. So, makikita naman natin. Praise God. Diba? Alam mo, Sister Wat, na-bless nga ako kay Sister Wat eh. Hindi ko na siya sinasabi, ano magpagda ka sa trabaho? Amen. Yan. Nasa puso niya na kasi yun. Amen. Nasa puso niya na yan eh. Ano ba naman itong mga panawid? Old fashion. Tandaan nyo mga kapatid, old fashion man, magkita-kita na lang tayo by the end of the day. Yes. Makikita natin ngayon kung nasan kayo at nasan kami. Praise God. Amen. Thou shalt not steal. Sabi ganun. Huwag kayong magnanakaw. Marami yan. Diba? Thou shalt not bear false witness. Marami din yan. Lalo sa amin. Napakarami yan. So, marami rin sa manggagawa yan. Mga kapatid. False witness. False witness. Biro mo, sasabihin. Sinabi ng Espiritu, false witness. Wala naman. Hindi nagkamtupas. It's false. Thou shalt not covet thy neighbors. No, napakalaki kasalanan yan. Ngayon, pakikita natin mga kapatid, kung bakit may may harap. Ito yung mga binanggit ng ating Panginoong Jesus. Doon sa lalaki. Doon sa Ngayon, kung ito ang binanggit niya, makikita natin to saan? Sa Exodus. That is 10 Commandments. Nakita nyo? 10 Commandments to. Kung ano to eh. Parte ng 10 Commandments. Ngayon, wala ba kayo napansin sa sinagot ng ating Panginoong Jesus? Wala kayo napansin? Praise God. Tingnan nyo mga kapatid. Bakit ito lang ang binanggit ng ating Panginoong Hesus dun sa lalaki? Hindi niya na nabanggit yung ibang commandments. Tingnan natin, hindi niya nabanggit to. Thou shalt not have other gods before me. Hindi niya nabanggit yan. Thou shalt not make unto thee any graven image or any idols. Hindi niya nabanggit yan. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Hindi niya nabanggit yan. Hindi niya nabanggit, remember the Sabbath day to keep it holy. Pero natuwa sa kanya ang Panginoong Hesus. Bakit? Nabanggit na sabi niya, Lord, nagawa ko na yun mula nung pagkabata ako eh. Pero na magtataka kayo, bakit ito lang ang binanggit ng ating Panginoong Hesus? Dahil ito, mga kapatid, ay pang tao. Hindi niya binanggit yung pang Diyos. Di ba? Bakit hindi niya binanggit yung pang Diyos? Kasi sa kabuuan nito, mga kapatid, sa kabuuan ng mga to, kabuuan nito, nandun na, kaharap nila. Hindi pa nila alam. Kaharap na nung yung rich man na yun. Hindi niya pa alam. Hindi niya pa alam, kaharap niya na. Ito na yun eh.
Di ba? Technically, literally, dahil Hudyo siya, maring naganap niya yan. Bakit? Ang Hudyo hindi naniniwala sa ibang Diyos. Ang Hudyo hindi gumagawa ng idols. Ang Hudyo hindi nila sinisira ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Ang Hudyo, tandaan natin, ang Hudyo napakahigpit pagdating sa Sabbath day. Technically, nagawa niya yan. Kaya natuwa sa kanya ang Panginoong Jesus. But spiritually, natanggap niya kaya yan? Kasi nandun ang Panginoong Jesus eh. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Isa na lang ang bulang sa'yo. Isa na lang. Isa na lang. Natuwa pa ang Panginoong Jesus. Biruin mo, sino mga kagawa nito mga kapatid mula pagkabata pa? Wala namang kasing bait ito. Sobrang bait nito. Biruin mo, nagawa niya yan? Nagawa niya lahat yan? Sobrang bait. Sabi na, pero sa sobrang bait niya, may isa pang kulang sa kanya. Diba? Amen. Isa na lang. Isa na lang mga kapatid. Isa na lang. Sabi nga ganun, may isang kulang para sa'yo. Ano yun? Ipagpili mo yung mga yung ari-arian dahil mayaman siya. Alam natin. Literally, mayaman siya. At anong kasunod niya sinabi? Padabi? Ano pa ang sunod na sinabi niya? To follow me. Diba? Mga kapatid, to follow me. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 5:17, basahin niyo mga kapatid. Matthew 5:17. Sister Kim, pwede mo pakibasa yung Matthew 5:17? Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Kakita niyo mga kapatid? Kakita niyo? Ano sabi ng Panginoong Jesus? Hindi ako naparito para sirain ang batas, ang kautusan. Ibig sabihin, itong law of God na to, at yung Son of God is fulfilling the law. Tama? Pinulfill niya. Sabi niya nga, hindi ako naparito para sirain yung mga batas na yan. Naparito ako para ano? Para tuparin ang mga batas na yan. Number 1, thou shalt not have no other gods before me. Sinira niya ba yan? Sinira niya? Mga balik? Sister? Sinira niya? Tingnan natin. Philippians 2:6. Sabi niya ganon, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Ngayon, pagdating ng ating Panginoong Hesus dito sa sanlibutan ito, anong itinuturo niya? Siya ba ang Diyos? Siya ba yung Diyos? No. Hindi niya inaring yung pagka-equal niya sa Diyos. Alam niya pa rin kung siya sa lulugar. So ang itinuturo ng ating Panginoong Hesus, nung napunta siya rito sa sanlibutan, kung sino yung Ama at kung sino siya. Kaya nga sabi niya sa lalaking ito, follow me. Tingnan mo mga kapatid, hindi mo makikilala ang isang tao hanggang hindi mo nakakasama. Tama? Amen. Tama? Amen. Hindi mo makikilala ang isang tao. Si Sister White, girlfriend ko siya nung siguro 7 years. Pero hindi pa kami nagkakasama niya. No? Nung nagkasama na kami at nagpakasal na kami, doon ko siya mas lalong nakilala. Tama? Brother Boy, mas lalo, di ba? Mas lalo kang napamahal. Di ba? Hallelujah. Mas lalo mong... Kaya ang invitation ng ating Panginoong Hesus dito sa lalaking ito, pamigay mo, then follow me. Bakit? Ipapakilala ko kung sino yung Ama, kung sino yung Anak.
Sure. Ipapakilala niya. So hindi niya sinira to. Hindi niya sinira. Hindi niya. Kasi pumunta na siya rito para hindi sila para ganapin. Ginanap niya. Pinakilala niya. So sino ang aking ama. Ngayon, sabi gano'n, thou shall not make unto thee any graven image or any idols. Huwag kayong, ang mahigpit na bilin din sabi, huwag kayo gagawa. Kahit magkaroon, huwag kayo kayo. Ang mga tao kasi mahirap pag may nakita lang na tingnan mo sa mga ano tawag siya, mga nakakita sa mga liblib. Kasi alam nila na may Diyos eh. Pero hindi nila makita. Tama ba? Hindi nila makita. So ang ginagawa nila, nag-create sila. Yun na yun. Pero sabi ng Panginoon Diyos, huwag kayong mag-create ng image. Bakit? Siya yung mag-create ng image. He create Himself! Hallelujah. Amen. Para makita nino, mga kapatid. Nangingilaw ako, mga kapatid. Hallelujah. Nangingilaw ako, mga kapatid. Para nung kinreate niya yung sarili niya, Amen. para makipag-fellowship siya kay Adam, makikita siya ng mga angels, at makikita siya ni Adam na naglalakad sa Garden of Eden. Huwag kayong gagawa. Huwag kayong gagawa dahil ako ang gagawa. Ako ang gagawa ng image. Hallelujah. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan niyo mga Praise kapatid. God. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi gano'n, mga kapatid. Colossians 2:9. For in Him dwelleth it all the fullness of Godhead bodily. Sa image. Brother mo, pwede tumayo ka rito. Saan ko lang? Tingnan mo mga kapatid. Who is the image of the invisible of God? The firstborn of every creature. Who is the invisible, who's the image of the invisible of God? Brother mo, tumayo ka rito. Sample lang mga kapatid, sample lang. Ako kunwari ang Diyos. Sample lang kunwari. Hindi nyo ako nakikita. Invisible na eh. Ngayon, nag-create ako ngayon ng image. Sino nakita nyo? Ngayon, pag nag-duet ako sa Kanya, sino nakikita nyo? Diba? Praise God. Si Brother Mon pa rin ang nakikita nyo. Diba? Ngayon, sabi ng iba, ibig sabihin, tignan mo, nagiging idolatry rin kayo, gumagawa kayo ng sinasambay niyo yung image. Talaga naman kung nga naman kung ikaw tatarantahin, ay, kung ano, sinasamba ko nga naman yung image. Tignan niyo mga kapatid. Sabi, the fullness of Godhead bodily dwell in Him. Doon sa image na ginawa niya. Doon sa image. Kaya pagdating sa eternity, isa na lang ang makikita natin. What's that? The image. Pwede bang okay, nandiyan yung image. Hindi natin sinasamba yung yung anak eh. Anak yan eh. Masasambay natin yung ama. Nasaan yung ama? Pwede ba tayong sumamba doon? Nandito yung ama? Yung image na doon? No. Kaya nga sabi niya, huwag kayong mag-create ng ini-image. Bakit? Siya yung mag-create ng image para makita nyo, para sambahin mo. So, nung nakita natin yung image ng ating Panginoong Jesus, sinasamba natin yung image. Kasi nandun yung nandun yung Diyos. Nandun mismo yung Diyos. Nandun sa image na yun. Kaya sinasamba natin Panginoon. Praise God. Praise God. Mga kapatid, binroke niya ba yun, no? Sabi gano'n, no? Who is the image? Ang linaw. Who is the image of the invisible of God? Diba? Wala siyang binroke. Napunta siya rito upang tuparin, upang ganapin, hindi para i-broke. Ang nangyari, nami-misunderstood siya ng mga tao.
Ibig mo sabihin, ikaw ang Diyos. Diba? Praise God. Ibig ba sabihin na Diyos ka na? Mga kapatid, hindi nila alam ang kanyang sinasabi. Hindi nila makita. Follow me. Makikilala mo. Yes. Follow Jesus. Amen. Yan ang lagi niyang invitation sa atin. Follow me. Sabi niya, thou shalt not take the, i-emphasize natin mga kapatid, the of the Lord thy God. The name. Pangalan, ha? Pangalan. Huwag niyong sisira, huwag niyong bibigkasin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan. Alam niyo mga kapatid, may mga mannerism na ng ibang tao na Diyos ko lang, mga ganon, di ba? Diyos nyo, mga ganon, di ba? Mga nagugulat. Okay lang yun siguro. Kasi malay mo kung sino yung Diyos nila na tinatawag nila. Di ba? Diyos eh. Pero sabing ganon, ang malinaw dito, name. Title naman yung tinatawag nila eh. Diyos. Ay, malay mo ba kung sino yung Diyos nila? Oo. Di ba? Right? Amen. Malay mo, yung tinatawag nila yung God of Evil World. World. Hindi natin alam. So, okay lang yan. Sige, enjoy kayo dyan. Tawagin nyo na tawagin. Pero, sabi ng John 17:11 to 26, give through thy own name those who thou hast given me. Ipinakilala ko ngayon yung pangalan na ibinigay mo sa akin. What is that? Jesus. Ngayon mga kapatid, dyan kayo mag-iingat sa pangalan na yan. Huwag niyong gagamitin ang pangalan na yan sa walang kabuluhan. Sabi niya nga, name. Tingnan mo mga kapatid, nandun ako sa Western Family. Mahilig sila sa mga F-word. Alam niyo yan. Mga F-word, mga mura. Ngayon, mayroon akong gang show na napapanood doon kasi may hindi mga gang show. Yung mga prank-prank. Niloko nila. Ngayon, meron akong napanood doon na niloko nila. Sobrang gulat niya. Holy F! Jesus Christ! Nagulat siya. F. Alam natin kung ano yung F niya. Mga murang yan. Pero kung nilagyan pa ng holy, tapos sinabayan, tapos pinangalanan pa. Diyan kayo mag-iingat ngayon mga kapatid. May katapat yan. Kaya huwag niyong papangalanan ng inyong mga anak na Jesus. Mayroon kaming kakilala sa kapitbahay namin, ang pangalan niya, Jesus. Eh hindi siya mananampalataya. Sa bahay pa. Ngayon, may mga kabarkada siya, hindi rin mananampalataya. Naglulokon sila. Minumura niya ngayon yung taong yun, ang pangalan niya ay mag-ingat kayo. Huwag niyong gagamitin ang pangalan na ito dahil ang pangalan na ito, nung dumating ang ating Panginoong Jesus, napakasagrado niya, mga kapatid. Kaya isinama yan sa Ten Commandments. Ngayon mga kapatid, ginulong, meron yung rule. Ginulong. Ipinahayag niya pa nga, di ba? Kung ano yung pangalan. Amen. Kung ano yung ine-emphasize nito. Amen. Hindi yung title. Yung name. Ito talaga yun. Lagi nyo titignan. Name. Ano yung pangalan? Pangalan na ba yung Lord thy God? Sabi nga name of the Lord thy God. Pangalan ng Diyos. Lord Jesus Christ is the complete name of one true God. Amen? Amen. Yan ang pangalan. So mag-iingat kayo na huwag panggitin yan sa hindi maganda. Mga kapatid. May katapat yan. Ngayon, sabi ngayon, remember the Sabbath day to keep it holy. Binroke na kaya yan? No. Mga kapatid, alam na nila. Binroke? Mga sisters, binroke? Pinupad niya, sinira niya kaya yan? Sinira niya kaya yan? Eh paano kung sabihin ko sa inyong ang Panginoong Hesus nagpagaling ng Sabbath day?
Pero sabing gano'n, huwag gagawa ng Sabbath day. Ni pagpapagaling, ni hayop, ni walang gagawin. Totally rest. Mga kapatid na babae, sinira kanya-kanya ang Sabbath? Yun yung mga kapatid na sagot. Mga kapatid na babae. Sabi niya sa Luke 6:5, and he said unto them, that the Son of Man, sino ba yung Son of Man? Jesus Christ. Son of Man is Lord also of the Sabbath. Hindi nila nakita, kaya nagpagaling ang ating Panginoon noong time ng Sabbath na yun, kasi yung pinagaling niya, yun na yung araw ng kanyang kapahingahan sa kanyang sakit. Matagal niya nang iniinda. Pag ikaw may sakit ka, mga kapatid, hindi ka ba pagod? Napapagod ka, lalo ka nagkuba siya. Di ba? Meron pa nga, gusto na akong mamatay. Pagod na ako, gusto ko nang pumatay. Nung nagpagaling ang ating Panginoong Hesus, nung araw ng Sabat, ang daming bunang bumatikos pa sa kanya, araw ng Sabat, bakit ka nagpapagaling? Hindi niyo ba alam? Hindi niyo ba alam? Come unto me. And I give you rest. Di ba? Bino? Bino ako niya? To fulfill. So hindi niya, wala siyang bilog dyan, mga kapatid. Kaya tama yung sinabi ng ating Panginoong Hesus na parito ako upang hindi sirain ang kautusan na yan. Pero kayo kung humusga kayo, parang binuprove ko yung kautusan na yan. No, hindi niya naiintindihan. So, kaya hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus sa lalaking yan, spiritually, hindi niya natanggap. Hindi niya natanggap to. Bakit? Hindi nga siya sumunod sa ating Panginoong Hesus. So, hindi niya tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Umalis siya eh. Sinundihan mo siya. Kung ibigay ko lang, pinatirapan ko pa yun. Diba? Ang hirap magpakayaman. Ang hirap magpakayaman. Tapos ibibigay ko lang sa mga mahihirap. Brother Mon, nung sumunod ka sa ating Panginoong Hesus, naghirap ka ba? Do not outlive that. Amen. Amen. Praise the Lord. Sinabi niya sa lalaking na, follow me. Sa tingin, nalungkot yung lalaki, bakit? Alam niya, maghihirap siya. Piling niya maghihirap siya pag sumunod siya sa ating Panginoon. Bakit? Ibibigay niya lahat ng kayamanan niya, tapos susunod siya. Alam mo naman ang ating Panginoong Hesus, naglalakad lang yan. Wala. Naalala ko yung minessage ni Brother Mon, wala nga siyang higaan na okay ba? Walang kailangan ng kanyang ulo. Naku, maghihirap ako dyan. Ang ganda-ganda na ng buhay ko dito, mayaman ako, susunod ako sa ating Panginoong Hesus. Hindi na kasi nalaman yung secret eh. Kung sumunod lang siya, kaya nga sabi nga nun, may mga kasabihan tayo mga kapatid. Alam natin yan sa ating mga trabaho. Follow first before you complain. Tama? Follow first before you complain. Obey first before you complain. Complain ka ng complain. Hindi mo pa naman alam yung kalalabasan. Kung maganda pala yung kalalabasan, sige nga, mag-complain ka ngayon. Di ba? So hindi niya ang tinignan kasi ng taong mayaman na ito na mawawala yung kayamanan niya. Na maghihirap siya. Yun. Sinusecure mo yung sarili mo. Hindi niya alam na pag sumunod siya sa ating Panginoong Hesus, di ba kayo diba? Secured ka na. Praise God. Ngayon mga kapatid, siguro hindi malinaw. Pero sa nakikita nyo, ano to? Amen. Ano ang linaw ang mga mata nyo? Bigyan
Bible. Ano yung Bible? Hindi na makita sa Word of God. Praise God. Praise God. Word of God. Alam niyo ang Bible, isang libro lang yan. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng B-I-B-L-E? Okay, Bible, nag-iisang book. Pero tandaan niyo mga kapatid, ang Bible, this is the best selling book of all time. Yung 5 billion, ay 5 billions, kung hindi ako nagkakamil. 5 billions copies sold. Has been sold. 5 billion. So walang makakatalo din sa Bible ito. Bakit? Ang Bible, kumpleto na yan. That's the complete book. Magbigay kayo ng sample mga kapatid bahay. Ano yung Bible para sa inyo? Bible. Let's say, hindi ko na nakita. Drama. Drama! Pwede natin ilagay dyan ng drama. Bakit? Huwag yung sabihin hindi kayo naiyak nung nabasa niyo yung istorya ni Joseph. Huwag yung sabihin hindi kayo naiyak. Lalo na nung nagpapakilala siya sa kanyang mga kapatid. Ano yung mga kapatid? Experience kayo, naiyak ako dyan. Lalo na nagpapakilala niya sa kanyang mga kapatid. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Darating yung araw, magpapakilala ang ating asawa sa kanyang mga kapatid. Sa Israel, magpapakilala. Ang iiyakan sila. Nakakayak, di ba? Drama. Science. Diba? Nakita ng tatlong wise. O, yung pala yung star. Yun yung sundin natin. Para makita natin yung ano, yung hinahanap natin. Ano meaning ng star? Pala mo? Messenger. Ano yung tinuturo ng star? So meaning, gumawa ang Diyos. Ibig sabihin, gumamit ang Diyos ng isang messenger para makita natin yung word. Sisters, amen? Paano yun nasabi na gumamit ang Diyos ng isang messenger? Sino ba yung messenger na yun? Na sinasabi natin na ginamit ng Diyos para makita natin ang salita ng Diyos. Our prophet. Ngayon, nung tinuturo ng messenger yung Word of God, ano yung sinusundan ng tatlong wise? The star. The messenger. Now, nung makarating na yung tatlong wise doon sa Word of God, nakita pa ba nila yung messenger? Nakita pa ba nila na nagliliwanag na gano'n yung star? Bakit? The day's path lies in your heart. Ang Panginoong Isus na mismo nandito sa atin. Siya na ngayon ang ating day's path. Siya na ngayon na wala nang ating messenger, mga kapatid. Natulog na, pinatulog na siya ng Diyos. Sino ngayon yung nag-reveal sa atin? The day's path lies in our heart. Kaya nga tayo tumatawag ng Abba Ama, Abba Father. Kasi nag-arise na siya sa atin. Nag-arise ba mga sister? Praise God. So, science. Ano pa? Sorry, math. Praise God. That is math. May paggalong-galong. 3 years and a half. What? Calculation. 70 weeks of that. Diba? Ano pa? History.
Alam mo, sabi nga ng iba, yan yung book na yan, istorya na lang yan. Pero may significance sa atin yan. Yung istorya na yan. Di ba? Kasi yan. Yan yung mga history na nababasa natin dito sa Bible. Hindi basta-basta history yan. May significant yan bawat isa sa atin. Praise God. Ano pa? Horror! Oh, kung sabihin hindi kayo na hindi, walang horror dyan. Revelation. May horror sis? Mga sister. Una kayo muna sasagot. Ang mga sister natin ang sasagutin natin. May horror? Saan nyo makikita ang horror? Revelation. Pero yung 5 months tormention, hindi ba nakakatakot yun? 5 buwan kang pahihirapan. Kahit barilin mo na yung sarili mo, hindi ka mamatay-matay. Luwa na yung utak mo, nasa labas na. Buhay ka pa rin. Hindi ko masakit yun. Tumalong ka siguro ng pinakamataas na building. Tumalong ka, buhay ka pa rin. 5 months yun. Hindi 5 months kang dadalhin mo yung kaliman yung buto mong yan, dadalhin mo yan 5 months. Oh. Great tribulation, that is horror. Pero mga kapatid, hindi na natin mararanasan yan. At huwag yun ang naisipang maranasan. Hindi yung palang mahirap na. Sabi ko nga ng mga kapatid, unang Panginoon, naghihirap na nga tayo dito sa mundo. Pagdating doon, maghihirap na tayo. No. Sabi nga ng mga isip, no. Mga kapatid, no. Ano pa mga kapatid? Dictionary. Naniniwala kayo na dictionary ng Bible? Sorry. Mga sister. Dictionary? Sa inyo pakikita nag-translate siya ng salita. Old Testament and New Testament, meron yan. Daniel. Many taken afraid. Sino nagpaliwanag? Bible? Hindi basta-basta kung sino lang ang nagpaliwanag yan. Ang Bible lang nagpaliwanag yan. Eli. Sino nagpaliwanag? Dictionary. So, ibig sabihin, dictionary na ng Bible. Kompleto, di ba? O, kaya nga, saan ka ba pupunta? Kaysa mag-collect ka ng ibang mga books, hiwalay pa, collect the Bible. It's not mystery. Mas marami na sa Bible. Ibang mga sis? Revelation, mga sis. Mystery. 30 minutes silent in heaven. Hindi ba mystery sa inyo? 7 thunders. Sige nga. 7 church ages. Mystery. Pero, Brad, mystery yan. Kaya nga mystery. Huwag na natin pakialaman. Sabi ng aming Panginoon Diyos, nililihim ko ba sa inyo ang aking mga pangalan? No! Kung hindi, kung nililihim niya sa atin, hindi tayo magagalak na ganito. Kaya nga tayo nagagalak eh. Fracturing faith! Kasi nilibig niya sa atin kung ano yung pupuntahan natin. Kung ano yung hinihintay natin. Nilibig niya. That is the mystery. May significant yung mga yan para sa atin mga kapatid. Ano ba? War. Sino ang unang kaunaha na gumanap ng war sa Bible? Sa langit pa lang. May war na. Talaga. Pulitan na. Sa lupa, may war na. Abraham. Si Abraham, siguro pinaka first man na nagkaroon ng war, no? Siguro sa Biblia, kung hindi ako nagkakamali, siya yung una. Para nga, hindi natin, pag-aralan natin mamaya-maya. Ito yung pinakamasakit pa. Hindi nyo, sorry hindi nyo kasi nakikita. Pero, yan ang pinakamasarap. Pinakamaganda sa lahat ng Bible. Mga sis, tama? Bakit? Bakit kaya yan ang pinakamaganda sa Bible? Diyan ka kikiligin. Diyan ka kikiligin. Bakit? Biruin mo?
Minahal tayo ng ating Panginoong Jesus sa kabila ng ating magiging prostitute. Diba? Ang prostitute, minahal ka pa ng ating Panginoong Jesus. Mag-Islam. Makikita natin kung paano ang love ni Isaac kay Rebecca. Love. Boaz. Love, napakarami. At higit sa lahat, sa ating mga wife at doon sa bridegroom, sa ating mga husband. Diba? Love. Ngayon, anong ibig sabihin ng B-I-B-L-E? Bible. Brad, pakitaas ang mga para makita nila kung ano yung meaning. Tingnan nyo mga kapatid. B-I-B-L-E. Tingnan nyo mga kapatid. Pag ito ang binasa nyo, ito ang pinaka-the best na information before leaving earth. That's the Bible. Hallelujah. Diba? Ang nakalagay nga dyan dati, basic eh. No, not the basic. Para sa akin, hindi basic ang Bible. Basic information. No. That is the best information. Best information before leaving earth. Ito ang basahin natin. Kung gusto mong lumayas dito sa mundong ito, read this. Informasyon mo to. Para makarating ka dun sa, para maunawaan mo, ay, alis na tayo. Hindi na tayo mag-i-stay dito. So pag tinanong kayo, ano yung B-I-B-L-E? Praise God. Dito binabasa yan. Kasi yan ang informasyon ko bago lumayas dito sa lugar. Di ba? Praise God. So yan talaga. Amen. Ngayon, ito naman. Pag nakita niyo ito salitang ito, ano kaya maano nyo? May isip nyo? Mga kapatid. Marami yan mga kapatid. Creator. Alam natin kung sino nag-create ng sarili ko. Heaven and earth, all things. All living things siya nag-create. The Father, He is a great Father. Gawin mo bakit siya naging great Father? Yung sakripisyo mo ang iyong sarili na hindi ba masakit yun sa'yo? Si Abraham, sinakripisyo niya ang kanyang anak. Sa tingin mo, hindi nasaktan si Abraham ko? Ang tagal niyang hinintay yan. Pero ang kagandahan kay Abraham, ang naging attitude ni Abraham, hindi nag-complain. Hindi siya nag-complain kahit kailan. Sumunod siya sa ating Panginoon Diyos. Ano pa? Physician. Ano bang gawa ng physician? Sabi nga siya yung tagagaling ng mga may sakit. Sa tingin niyo, ang Diyos ba ay great physician natin? Amen. Bakit? Pag siya ang gumamot, totally wala na. Kasi pag ang doktor minsan ang gumamot, minsan tumutumo ka. Di ba? Mabalik. This is our great, God is a great physician. Ano ba? Author. Sino yung author nito? Di ba? So, author. So, ibig sabihin, great author is God. Sabi nga, ang Diyos ang author ng buhay at paayusan. Diba? So ngayon, may nabasa ako sa Facebook, ito mga kapatid. Kasi, alam niyo naman yung nangyari ngayon sa Amerika, sa mga nangyari ngayon na pinasangan nila yung same-sex marriage. So, tingnan niyo mga kapatid napansin niyo ba na rainbow color sila? Sister, anong meaning ng rainbow? Hindi man lang nila alam kung ano yung purpose, kung bakit may rainbow. Ano sabi ko sis? Hindi nagugunawin ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng tubig. Kaya may rainbow na lumalabas. Ayun ang covenant ng Diyos sa mga tao. Pag nakita nyo may rainbow, hindi na gugunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng baka. Pero saan naman? Apoy na. Apoy naman ngayon ang panggugunaw niya. Tingnan natin kung saan pa kayo yun sa baha nga, wala nga nakapagtago eh. Doon pa sa apoy. Tandaan nyo mga kapatid,
may apoy sa itaas, may apoy sa ilalim. Saan ka pupunta? Yung iba, naghuhukay para lang gumawa ng cave. Para daw pag dumating yung pag-ukum, magtatago sila ron. No, wala makakapagtago. Gugustuhin nyo pa ba yun? Maghahanap kayo ng pagtataguan? Eh, ito na ang ating Panginoong Jesus! Pag dumating yung araw na yun, safe na safe tayo. Amen. Di ba? Safe na safe tayo. Wala, tinitingnan mo na lang na pinupugnaw ang mundo mo to. Safe. Sabi ganun, alam nyo, may nabasa kasi ito. Hindi ina-allow ng Bible yan. Tama na siya. Hindi ina-allow ng Diyos yan. Sabi sa Bible. Sabi sa Bible. Ngayon may nag-comment na isa sa kanya. Naniniwala kayo sa mga fairy tale books. Oh my, that is fairy tale books. Hindi siguro. Kung fairy tale books man ito na siguro yung totoong fairy tale. Di ba? Mga kapatid, ang mga fairy tale na books parang myth lang yan, hindi katotohanan yan. Pero ito yung sinasabi. Ano na siya? That is fairy books. Fairy tale books. Pero ito yung fairy tale books na totoo. Tapos ang comment niya pa, alam mo kung ano? Nakakaawa. Hindi kaya yung Diyos na yun nag-i-exist ba yan? Diba? So tingnan nyo mag-divert ang Diablo. Tingnan nyo mag-divert. Kunwari may pa-rainbow ka. Dahil ano nga naman, dahil patas-patas nga naman. Pag may lumapit sa'yo na iba ang gender, third sex, sabihin na natin, palalayasin mo ba? Siguro, bilang tao, mag-usap tayo. Diba? Bilang tao, respetuhin mo siya. Pero yung same-sex marriage, baka ako pa ang unang maro sa'yo. Hindi dapat yan. Mali yan. Tingnan nyo mga kapatid, bakit ba nagkaroon ng Sodom and Gomorrah? Bakit? Okay, let's say, may nagtanong na, bakit kaya nagkaroon pa ng feelings na ganyan ng tao? Na nararamdaman niya naman iba siyang damdamin. Okay, let's say, ang flesh ko lalaki, pero ang pakiramdam ko parang babae na. That is devil. Dinadivert niya yung ano mo, yung spirit, dinadivert niya yung feelings mo. Kasi tingnan mo, tama nga naman, sa Bible, ang meaning ng Adam, ano meaning ng Adam mga kapatid? Diba? Male and female. Hindi pa lumalabas diba? Male and female na siya. Kaya niya, alam niyo mga kapatid, pag ako, ang mga lalaki, pag kumuha ng flowers, na-appreciate niya yan. Ibig sabihin, nandun pa yung pagiging feminine side. Nandun yan eh. Pero dun sa katauhan mo, is masculine ka. So, iyak mo ang pagiging masculine mo. Dahil yan yung kinrate sa'yo. Meron kang feminine side, pero yan ang huwag mong iyak. Yan ang ginawa ng Diablo. To pervert. Feminine ka. Ano lang yan? Nilikha ka ng Diyos, pero babae ka. Mali yan mga kapatid. Maling-mali. God is a great provider. Itong pinakamanda. Alam niyo mga kapatid, nung nandun ako, tapos may plano na kami ng sister wife ko na pumunta rito. Sabi ko, gusto ko sana mag-stay na dito. Umuwi man ako ng Pilipinas, paano ko mapoprovide yung needs ng aking mga ni-review ako. Brother Romel, you are provider? Tama? Brother Romel, provider ka ba? Ba't pinoproblema mo yan? Ikaw ba yung great provider? Mga kapatid, experience ko kasi yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, experience ko yan. I-review talaga ako ng Panginoong Diyos. Without a doubt, siya yung ating great provider. Pero, yung pinoprovide niya sa atin, dapat i-ano natin ng tama. Yung i-manage natin ng tama. Kasi mga blessing na yan, sa Diyos yan eh.
We cannot outgive God nga, di ba? Pag binigyan ka ng blessing, take it. Then, manage wisely. Baka naman tinake it mo, sige. Provide ka naman ng Diyos eh. Pero nakikita ng Diyos yung needs. Yung needs mo nga eh, yung pangangailangan mo. Diba? Eh kung bili ka naman ng ganito, hindi mo na needs yan. Praise God. God is our great Savior. Nakita niyo ang bayang Israel nung time na nasa Egypt, kung paano niya sinave. Sa tingin niyo mga kapatid, mangyayari sa atin yan? May promise ang Diyos para sa atin. Kukunin niya tayo dito sa libutang ito, isi-save niya tayo sa libutang ito. God is our great Savior. Architect! Sino rito ang architect? Mr. Romay. Di ba? Ano yung trabaho ng architect? God is our great architect. Sa tingin nyo, yung nagawa yung ark, Noah's Ark, si Noah kaya nagplano nun? Di ba? Hindi siya nagplano. Brad, sino nagplano nito? Sino nagplano ng temple? So God is our great architect. Sino nagplano ng ating kaligtasan? Diba? God is our great architect. Ano pa? God is our great engineer. Anong trabaho ng mga engineer, mga kapatid? Mga engineer dito. Sila yung nag-build, diba? Sa tingin doon, nagawa ba yung Ark of Noah's Ark kung hindi dahil sa pag-ibig? Siya rin, di ba? Ngayon, ating makikita mga kapatid, siya yung nag-build ng image para dun siya manahan. Amen. Para dun na tayo, once and for all, wala na tayong yung, ano ba, nasa west ba tayo? Nasa north? Wala na. Sa puso mo. Sarado yung pinto. Praise. Pray ka. Praise it. Hindi mo nalalaman. Sino yung sinabi mo? Pero nalalaman ko. Sino ang sinabi mo? Diba? Darating ang araw, sasabihin niyo ko sa Espiritu ng Pagkuhan. So praise God. Sa tingin nyo, ano pa yung pwede natin iduktong dyan? God is a great one. Ngayon ko lang kaya. Basahin natin yung Luke 2:49. Baka may dagdag pa tayo dyan. Lahat ng sinabi nyo, God is a great, tama yan lahat mga kapatid. Kasi siya lang naman ang great. Pero basahin natin ngayon yung Luke 2:49. Luke 2:49. Nabasa niyo mga kapatid? Ano sabi niyo mga sister? I must be about my father's business. Naku. Ibig sabihin, God is our great businessman. Yan ngayon ang magiging topic natin. So hindi ko pa sinasabi yung title, no? Pero yan ang magiging topic natin ngayon. Hindi pa pala hindi sa'yo. Ito ngayon ang magiging topic natin. Siya, ang Diyos, is a great businessman. Ba? Hindi nyo ba nalalaman yung kung bakit ako naparito dahil sa business ang aking ama? Madalas kong marinig sa ating kapatid kay brother mo. Pag ito nakipag-business partner sa Diyos, maganda. Hindi ka malugi. Yan. Walang kalugi-lugi. Yan. Walang lugi. Hindi ka malulugi. Pag nakipag-business ka, pagsosyo ka sa ating Panginoon. So wala. Bakit mo naman nasabi ang Brad? Bakit mo naman nasabi na ang Panginoon Diyos ay businessman? He
Tayo kasi ang business ng Diyos eh. Tayo. Alam niyo, naalala ko yung message ni Brother Gilbert kung doon nagkakamali. The restoration of all things. Brother Gilbert? No? The restoration of all things. Ano yun? About business. Paano palaguin, kung paano mo kunin, kung paano mo may sinangla, kung paano mo tubusin. Why is that? That is business. So, ibig sabihin, kung ang ating Diyos ay businessman, ang Bible pala, business book. Di ba? Kasi business eh. Restoration of all things. Sinangla, nagsamla. Yan. Bakit ko nasabi? Tignan nyo mga kapatid. Ano nakikita nyo dyan? Huwag nyo tignan yung pera ha. Ibig sabihin niyan mga kapatid, pag nag-invest ka, may buhay ka. So ang title ng ating mensahe ngayon sa araw na ito ay The Investment. Sabi ni Brother Banang, The Investment. Di ba? Ano ba yung investment? Tingnan natin kung ano yung investment. Hope for future benefits. Ibig sabihin, yung investment, pag nag-invest ka, meron kang future benefits, may benepisyo ka in future. Yan yung hope natin. Di ba? So, ang Diyos pala, businessman. Businessman pala siya. Kaya nga siya, God is our great businessman. Tingnan niyo mga kapatid. Amen. Sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Sabi niya gano'n, di ba? Ngayon, sabi niya gano'n, pag nagbigay sa iyo ang Panginoong Yesus ng 5 talents, palaguin mo. Huwag mong itatago, palaguin mo yan. Dahil alam mo ang Panginoong Diyos kumukuha yan ng hindi. Di ba? Sabi sa Bible, palaguin mo yan. Ibig sabihin, businessman talaga. Business. Investment. Ngayon, ang Diyos kasi, nawala ang tao sa tracking. Ang ginawa niya, sa literal mga kapatid, pag ikaw nag-business ka, anong gagawin mo? Siyempre, ano ka. Ngayon, ang ating Diyos, businessman pala. The Almighty God is businessman. Ngayon, si Satan, nakita na ngayon yung Diyos, businessman to ah. Ang makapag-business nga rin. Diba? Si Satan, naging businessman din. Diba? Naging businessman din si Satan. Alam mo kung bakit? Tingnan mo mga kapatid. Ano yung business? Ano yung yung business ng ating Panginoon Diyos? Nakita nyo? Blessed assurance, Jesus is mine. Diba? So, blessed life assurance. Ayan ang tinayong business ng ating Diyos. Si Satan, anong tinayo niyang business? Ito mga kapatid. Nakita niyo yung pagkakaiba? Nakita niyo yung pagkakaiba? Ano yung assurance sa insurance? Ang assurance kasi, sigurado. Sigurado, di ba? Ang insurance, parang siguro lang yun. Siguro. Di ba? Sabi niya, nagtayo ng business ang Diyos, magtatayo rin ng business. Itong yung offer ko, life insurance. Ngayon, ano yung offer ng blessed life assurance? Kasi may nawala. Ang blessed, kaya siya nagtayo ng business para mag-invest ka sa kanya. Pag nag-invest ka sa kanya, ano makukuha mo? Eternal life. Eternity. Eh si Satan, pag nag-invest ka sa kanya, ano makukuha mo? Forever. Kaya tingnan niyo mga kapatid, sinasabi nila, walang forever. Merong forever. Pero may katapusan ang forever. Di ba? May katapusan ang forever. Pero ang eternity, may katapusan ba? Tingnan niyo, makikita niyo yung live kung makikita yung insurance. O forever yan ah. Yeah.
Tignan nyo, pag ikaw nagtayo ka ng business, dapat, sabi nga ng ating kapatid na propeta, sabi niya, pag mag-i-invest ka sa isang business, dapat alam mo yung pundasyon niya. Kung kailan siya tinayo, di ba? Kung matatag ba siya, doon ka mag-i-invest. Ayaw masayang yung pera mo, di ba? So, ang Diyos nagtayo ng business. Since when? Di ba? Before the foundation. Alam niya kasi na mga wala ang tao. Okay, ito ang itatayo kong business. Para mag-invest ulit sila. Para makuha nila ulit yung eternity na inalatag ko. Di ba? Na nawala. Eh, ang Satan, ang devil, the gods of evil world. Ano? Kailan niya tinayo yan? When he became a rebel. So nung nag-rebel siya, ba, nagtayo na siya ng business? May nakatak ba siya? Ang dami! Yan yun ang magiging agent niya. Di ba? O, alika kayo. Magiging agent ko kayo. Kayo ngayon ang maglalatag ng life insurance. Sino rito may mga insurance? Halos lahat siguro meron, ano? Mga insurance. Siguro naka-experience kayo kung ano yung insurance, di ba? Mga kapatid. Ngayon, sa insurance, may policy dapat. Ang policy ng Diyos, standard yan. Standard yan, hindi nagbabago yan. Ang policy kaya ng Satan. Or, let's say, okay, tingnan natin yung policy ng Diyos. Sabi niya sa 1 Corinthians ba yan? 2 Corinthians 6:18, I will be, kasi alam niyo mga kapatid, ang policy, ang ibig sabihin ng policy is agreement between you and the company. So, agreement niyo yan. Agreement niyo. Saka, yung policy, yan ang policy, yan ang makakapag-decide sa'yo. Yan ang makakapag-decide sa'yo na piliin mo tong kumpanya to para mag-invest ka sa kanya. So, yan ang magiging guidance mo para mag-decide. Tama? Para mag-decide. So, sabi niya, I will be a father to you. Inoffer ng Diyos policy inoffer ng Diyos sa atin, I will be a father to you. Pag sinabing father, ang balik nun, tayo magiging anak niya. Tama? So, ibig sabihin, may agreement tayong dalawa. O sige, magiging anak mo ko, ikaw magiging tatay ko, ha? That's the policy. Diba? Ngayon, sabi niya sa John 10:28, and I give unto them what? And they shall never perish. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng eternal life, ha? Hindi ako mag-perish, Lord, ha? Pag binigyan mo ako ng eternal life, ha? O, agreement natin dalawa yan, ha? Pag binigyan mo ko ng eternal life, hindi ako mapiperish. Doon ako sa eternity. Ito yung makakapag-decide sa'yo para mag-invest ka rito. Ito yung batayan mo para mag-decide ka, maganda to, maganda yung polisiya nito, dito kaya ako mag-invest. Diba? Kaya mga kapatid, si Satan ganun din. May policy din yan. Pero substandard ang policy yan. Tandaan natin. Lagi substandard. Hindi standard yan. Ang Diyos is standard, pero siya, diversion na eh. Alam niyo mga kapatid, si Satan, meron siyang convincing power. Di ba? Mga kapatid, ang mga agent, may mga convincing power yan. Para lang makakuha ng issue na mag-i-insure. Si Satan ganyan, convincing power. Ano yung policy niya? Sabi niya gano'n, Luke 4:6-7. Pwede natin pag-inom. Sabi niya gano'n, if you worship me, all these powers will be yours. Diba? So, kung worshipin mo ako, yan. Magiging sa iyan. That's the policy. Magiging sa akin yan pag minorship kita. Okay, may mga nakuha naman. Marami. Convincing power. Ano ba? Sabi niya,
Life insurance. Life insurance, you will not surely die. Because there is forever. Life insurance, I offer you life insurance is forever. Pero ang offer ng Panginoon Diyos, my blessed life assurance is eternity. Pero dito marami pa siyang nakukuha rin. Oh, you should not surely die. Tingnan mo, mga kapatid, si Eva, meron ng blessed life assurance. Lumipat siya. Dahil sa convincing power sa kanya ni Satan, napalipat pa siya ng kontrata. Pero ano mga kapatid, yan ang hindi inano sa atin ng Diyos. Yung will. Yung choice of pre-moral agent. Mga kapatid, katulad ako, experience ko, may nag-ano sa akin ng insurance agent. Nasa sa akin kung pwede akong magpalit. Nasa sa akin yan. Kung may mas maganda rito, bakit hindi ko kukunin yun? Kahit na naka-insured pa ako. I-ano ko lang yan, i-disactivate ko lang yan. I-activate ko lang yan. Wala na yan. Dito na ako sa bago. Tingnan mo si Eva. Nung inoperan siya ng life insurance, you will not surely die. Oh? Tapos malalaman ko pa yung knowledge doon yan. Ting! Sabi ni Eva. O sige, sure hindi ako mamamatay ha. Pirma. Nakakuha siya naman ng life insurance. Nawala tuloy sa kanila yung eternity. Pati tuloy si Adam nadamay. Nawala sa kanya yung eternity. Kaya yan ang gustong ibalik ng Diyos ngayon. Kaya yan lagi ang ino-offer niya to invest him. Invest! Mag-invest kayo ulit! Yan ang magiging business ko. Invest. Mag-invest kayo sa akin. Para ano? Para magkaroon kayo ulit ng buhay na walang hanggan. Diba? Tapos, yun na mga kapatid. Talagang fallen, no? Fallen angel eh. Requirements. Sa isang insurance, dapat may requirements. Tama? Para makakuha ka ng kontrata. So yung una, kung kailan tinatag, pangalawa yung policy. Dahil yun ang mga pag-decide sa policy. Ngayon naman, requirements. Ano naman ngayon ang requirements ng ating Diyos? May requirements din ng diablo. John 17:3, sabi niyang ganon, this is life eternal. Kilalanin mo yung Ama at kilalanin mo yung Anak. That's the requirements. Amen. Tama? Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, tatlo ang Diyos. No! Kilalanin mo yung Ama, kilalanin mo yung Anak. Pero iisa ang Diyos, hindi niya binrock yung Amen. yun. Amen. Eh si Satan kaya, ano kaya ang requirements niya? Believe in Trinity. That's the requirement. Okay lang, kahit manigarilyo kayo, kahit naalala ko yung nagsasign ako ng insurance. Naninigarilyo ka ba, kuya? Diba? Mga requirements. Kasi sa requirements, kailangan mo ng medical. Kasi bakit? Life insurance yan eh. Pag naninigarilyo ka, kaya uminom ka, mas malaki ang ibibigay mo. Kasi nga, mas mapalagi ang buhay mo. Di ba? Kasi ang mga insurance na yan, mga maratalino yan. Utak yan, alam mo, ang ating Diyos lang ang businessman na hindi mandadaya. Pero si Satan, ang businessman na mandadaya. Katulad ng mga insurance ngayon. Titingin mo, kikita yan kung hindi. Kasi pag may bisyo ka, madali ka mamamatay. Ibig sabihin, malaki yung naibibigay mo. Eh kung nakapagbigay ka rin ng malaki isang taon, namatay ka. Mas marami silang nakuha. Diba? Tabig ba sila? Napakadaya, di ba? Napakadaya. Ngayon, ano pa isa? Sister Say, Brother Ganyan, Brother Kevin, Brother Alvin. Ito ang requirements. You must be born again. You must be born again.
You must. Hindi niya sinabing you need, ha? Must. Naalala ko yung mga sa CAT. Attendance is must. Kailangan, ha? Hindi pwedeng hindi ka absent. Must yan. So, ibig sabihin, you must be born again. That's the requirement. You must be born again. In the Spirit. Si Satan, meron din yung parang sa inyo. Must be joined in the religion. Okay lang yan. Kahit isang religion. Okay lang yan. That's the requirements. Sa religion ka ba? Okay na yan, check. Naninigarilyo ka na, check na yan. Mas makapala, libuhay mo. Okay. Diba? Yan ang requirements niya. Pangatlo, anong requirements niya? Sister Say, Father Kevin, ano yan? That's the requirements. Praise God. Anong requirements? Baptize in the name of the Lord Jesus Christ. Ba, meron din requirements na liyo sa sila. Wow. Baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Ano? Oh. Yes. Requirements yan. Baptize. Diba? Kahit sanggol, sige. Kahit hindi pa marunong humingi ng tawad, babaptize mo sa Father, Son, Holy Ghost. Tingnan niyo mga kapatid. Emphasize natin, ha. Dito sa name, may nakita ba kayong binautismo dito sa name? Ha? Tingnan niyo mga kapatid. Basahin niyo yung mga yan. Basahin niyo yung mga yan, yung mga verse na yan. Yan ang katunayan na mayroong nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lahat yan! Tingnan nyo. Nagpabautismo sila sa lahat ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Eh kay Satan kaya? Hindi. May nagpabautismo ba na sa ng Holy Ghost sa Bible? Wala. Ni wala kang makita eh. The verse eh, na mayroon ng pabautismo dito eh. Ay, ibig sabihin, sorry mga kapatid, wala kang makita na nagpabaptize na sa pangalan. Marami, parang hindi ko makuha. Sa Bible, wala. Walang record sa Bible. Walang record sa Bible. Yun, mga kapatid, sorry mga kapatid. Walang record sa Bible. Amen. Pero sa religion Meron. Marami sila mga kapatid. Pero wala kang makikita sa Bible na nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Lahat yan nagbautismo sa pangalan. Sa pangalan mga kapatid. Ay, tingnan natin mga kapatid. Ito ngayon yung mga nag-invest sa Diyos, yung mga nag-invest sa David. Nakita nyo sa Abraham, nag-invest siya. Tinanggap ni Abraham yung policy. The covenant of God with him. Di ba? Nakipag-covenant sa kanya si Abraham. Para humihingi ko ang iyong binhi na tulad ng isang buhangin sa dagat. Talaga, Lord, naghihintay na nga ako ng 25 years, wala pa rin, Lord eh. Di ba? Pero, hindi siya tinanggap niya yung policy. Basta maghintay ka lang. Sodom and Gomorrah. Tinanggap nila yung nag-invest sila sa Satan. Bakit? Tingnan mo ang Sodom and Gomorrah sa mga nangyari sa kanila. Ngayon, nangyayari naman yun, mga kapatid. Si Daniel, tinanggap ba ni Daniel yung policy ng ating Panginoong Diyos? Tinanggap niya. Hindi ako sasamba dyan. Iba pa rin. Ang Diyos ko pa rin nasasamba dyan. Sa aking tatlo. Ngayon, si King Belshazzar, sabihin nyo, kanino siya nag-invest? Nakita niya na yung tatay niya, nasa Nebuchadnezzar na gusto, na kung ano yung nangyari sa tatay niya, dapat magsisi na siya. Dahil alam niya na yung nangyari sa tatay niya eh. Naging hayop. Dapat magsisi na siya. Pero hindi pa rin, pinili niya pa rin mag-invest
kay Satan. Kaya ano nangyari sa kanya? Many things. Patay siya. Hinati yung kaharian mo, mawawala ka. Patay. Ora mismo, patay. 11 disciples. Hindi kayo matataka bakit naging 11 disciples na. Di ba? Mga kapatid, 11 disciples, tinanggap nila yung policy ng ating Diyos. Tinanggap nila yung anak! Tinanggap nila yung anak. Tinanggap nila ang ating Panginoong Hesus. Kaya tinanggap nila yung policy ng Diyos. Ito na rin. Si Judas, kanina siya nakipag-invest. Nasa Panginoon na siya eh. Mayroon na sana siyang eternal life. Okay na yung policy, paano ba? Convincing power talaga si Satan. Kumari sabihin mo, para sa mga mahihirap. Depende natin ang Sayang, 300. You will not surely die. Sabi ng mga sabi ni Satan, you will not surely die. Yun nangyari sa kanya. Nanghang siya. Sa tingin nila, tinatanggap ng Diyos ang nagpapakamatay. Sinasayang mo yung buhay mo. Zacchaeus. Mga kapatid, nung tinanggap niya sa ang policy ng ating Diyos, bagamat maliit siya, bagamat makasalanan siya, dahil siya na yung siguro yung pinaka tax collector yan. Pagdating kasi sa mga Hudyo, mga tax collector, iba ang tingin. Talagang madumi. Kurang yan eh. Pero makikita natin, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, He accept the policy. He accept Jesus Christ. He accept the policy. Di ba? Accept it. Ano nangyari? Bakit sa kabila ng kaliitan niya, para makita niya na ang Panginoong Hesus, umakyat siya ng puno. Nakita siya ng ating Panginoong Hesus, huwag kang magmataas. Bumaba. Nagpakababa si Zacchaeus. Bumaba siya. Nagpakababa siya. Anong ginawa sa kanya ng ating Panginoong Hesus? Zacchaeus, take the policy of God. Ito na, yung young rich man na sinasabi natin kanina. Tinanggap niya ba yung policy? Muntik na! Muntik na! Konting-konti na lang. Pipirma na eh. Isa na lang, kulang. Nung nakita niyo yung policy, ito ngayon, naging take-advantage ngayon si Satan. Oo, punta mo. Hindi niya tinanggap ang policy ng Diyos. Operan mo. Inopera niya. Ibibigay ko sa iyo yung kaimanan mo. Mag-invest ka lang sa akin. O yun. Sa tingin nyo mga kapatid, sabi nga ng ating kapatid na propeta, sa tingin nyo, nung tinanggap, nung umalis ang rich man na to, hindi niya tinanggap ang Panginoon, nag-hirap ba siya? For sure, hindi siya nag-hirap. Literally. Hindi siya nag-hirap. Pero spiritually, hindi na. Nag-hirap siya. Amen? Natin tayo tapos mga kapatid. Believer! We take the policy. We take the policy, ba? Yes. We take the policy, sis? Amen! We take the policy of God. Ano ba yung policy ng God? Magiging tatay natin siya. Magkakaroon pa tayo ng eternal life. Tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. I am the way, the truth, and the life. Pag hindi nyo tinanggap yan, no eternity. Wala kayong eternal na buhay. This is life eternal. Kilalanin mo yung Diyos at yung sinugo niya. Amen. Amen? Make believe. Kunwari tinatanggap niyo yung policy ng isa, pero may hidden agenda pala siya. Nandun pala yung nakapirma na pala siya doon kay kay Satan. Pero kung nagpapakaano pa rin siya doon tinitignan niya kung sino eh. Gusto rin, di ba? Nag-praise pa yan. Malakas pang kumanta yan. Malakas pang tumalo niyan. Pagdating sa mga salawan siguro, talo natin yan. Talo tayo dyan. Pero hindi. Tinanggap, nag-invest pa rin siya sa Satan. Ngayon, ang sabi, pag nag-invest ka sa Diyos, may eternity ka.
Eternity ang promise ng Diyos sa atin. Eternity, eternity. Ang promise ni Satan, pag nag-invest ka sa kanya, is forever lang. Tandaan niyo mga kapatid, ang forever, may hangganan yan. Forever saan? Eternity saan? In the presence of God. Forever saan? O sige. So mga kapatid, Amen. mamili kayo kung saan kayo mag-invest. Praise God. So, mga kapatid, mamili kayo kung saan kayo mag-invest. Kung talagang convincing power yan, okay, convincing power yan. Nilalagyan niya ng coating yan para lang manamis, tumamis. Ito, pag nakita niyo yung paghinain sa inyo ng Diyos, hindi ka maghihirap. Hindi ka na maghihirap, may eternity ka pa. Dito, hindi ka man maghirap sa literal, dito sa mundong ito, pagdating mo naman doon sa forever na sinasabi, nandun ka naman, sinusunod ka. Ano yun? Forever. Walang kumakayan doon. Pero darating yung araw na mawawala na yan. Anong mangyayari? Puro eternity na lang. Sinong gusto sa eternity? Amen! Pamusin tayo po kayo lahat mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So magpasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos na mapagpalang Ama sa lahat. Lord God, ikaw po ang aming pinupuri. Inadakil at sinasamba, Panginoon Diyos. Tunay nga po na napakabuti mo. Lahat ng ito, Ama, inaalay namin sa iyo, Lord God. Tinataas namin ang iyong pangalan. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na patuloy na mga pag-invest sa iyo. Dahil ang magtiis, sabi mo, Panginoon Diyos, hanggang sa wakas ay siyang ililigtas mo, Panginoon Diyos. Lord God, alam po namin ang galit na darating dito sa mundong ito. Lord God, tulungan mo kami na makita mo sa amin ang kalinisan ng aming puso hanggang sa dumating ang pangako mo sa amin na isusugo mo ang iyong buktong na anak upang kunin kami sa napakaruming sanlibutan nito, Panginoon Diyos. Lord God, naniniwala po kami sa iyong promise, Lord God. Lord God, salamat po. Thank you, Lord God. Salamat po sa iyong business. Pina-invest mo kami sa iyong business, Panginoon Diyos. Makukuha na namin ang eternity. Magkakasama-sama na tayo, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you. Thank you. Ito po ang mga samot dalangin namin. In through Jesus Christ's name we pray. Amen.